Welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So another word problem. So Civil Service Exam word problem number 37. Find the value of x. So x times square root of 0.00004 equals 4. So choices 60, 150, 200, and 100. So ang question na ito ay galing sa aming GC. Ayan yung GC namin, CSE Review. So may nagpadala, paano po ba sagutan to? Pa-help po. Okay, so nung sinagot ko itong problem na ito, wala sa choices ang sagot. Kaya sa tingin ko ay may typo dito. So kung sagutan natin yung tamang sagot dito sa problem na ito tapos i-correct natin yung given para siguro tingin nga may typo dito napasobra kasi yung zero. So ganito sagutan ang ganyang type ng problem. Okay, so sagutan natin. So we have x times square root of 0.00004. So doon pa lang sa given, alam ko na wala sa choices ang magiging sagot dito kasi napasobra yung zero. Kapag nag-square root tayo ng ganitong decimal na maraming zero, para maging eksakto yung sagot dito, kailangan itong number natin dito ay after nung decimal point, yung number dapat even. So dito pa lang, hindi na siya even eh. So ilan yung zero? 1, 2, 3, 4. Tapos meron pang 4. So 5. 5 decimal siya. 5 decimal places. So doon pa lang 5 decimal places, ang magiging sagot natin dyan ay hindi eksaktong square root. Kasi 5 decimal places, dapat even yung decimal places para magkaroon siya ng eksaktong square root. So sa tingin ko, dun sa nag-type ng problem, dun sa gumawa, napasobra yung zero. Kailangan, ano lang to, isa lang yung, isa lang yung zero. Or isa lang yung zero. Tatlo lang yung zero dapat. So isolve muna natin nang gawin natin, isa lang yung zero tapos isosolve ko din kung napasobra yung zero. Okay? Kasi nga wala sa choices yung sagot kapag ganito. So paano ba gawin tong problem na ito? So i-convert lang natin itong square root natin. Ayan, so itong square root ng 0.00004, convert natin 'yan sa fraction. So we have x times, convert natin sa fraction. So yung 4 ilagay lang sa numerator tapos over ano bang katumbas nito? So di ba kapag isang zero ang ibig sabihin nun tenths, 4 over 10. Kapag dalawang zero over 100, tatlong zero over 1,000, apat na zero over 10,000. Ayan. So kapag ayan. So may isa pa. So therefore, equal na siya sa 4 over kung ilan itong decimal places, yun yung number of zero. So that is 4 times 100,000. Okay? Isang decimal ay 10, pangalawang decimal 100, pangatlo ay 1,000, pang-apat 10,000. So, yan pang-lima 100,000 dapat. Okay, so equal siya sa 4. So ngayon, kunin natin ang square root ng 4. Pwedeng paghiwalayin yan, x times square root of, paghiwalayin natin. So yung square root of, ayan, square root of 4, i-distribute lang yung square root. And then we have square root of, etong 100,000, pwede natin isulat yan as power of 10. So we have 10 to the, ilang zero yan? 5 zero. So 10 to the 5th power equals 4. Okay, so yun na nga, hindi eksakto yung magiging sagot kapag odd number itong 5. Kaya sabi ko nga baka sumobra ng 0 dito. Kasi ang ginagawa dito, i-divide natin ito. So magiging siyang x times, di-divide natin ito sa 2 or i-factor natin yung multiple ng 2. So we have square root of 4, evaluate na natin yan, that is 2. And then itong square root of 10 to the 5th, pwede natin gawin itong 10 to the 4th times 10 equals 4. Okay, so we have x times 2. Ito, pwedeng square root natin itong square root of 10 to the 4th. Divide lang natin ito sa 2 kasi may 2 itong square root. Meron niyang index na 2. So 4 divided by 2, so that is magiging 10 square. Okay? So magiging 10 square, lalabas na siya sa square root. Okay? So 10 square na lang siya or yung 10 square, 100 na yon. Square root of 10, may iwan siya. So magiging square root of 10 equals 4. So ngayon,
evaluate na lang natin ito. So matitira dapat yung x. So we have x times 2 over 10 squared, that is 100, and then square root of 10 equals 4. So kita nyo na hindi siya magiging eksaktong x dapat ang matira. So kailangan tanggalin natin ito. Tanggalin ito, i-multiply lang natin sa reciprocal. So pag minultiply sa reciprocal yan, so we have x times 2 and then square root of, ayan, 100 square root of 10. I-multiply lang natin sa reciprocal nito. So magiging 100 square root of 10 over 2 para makancel na lahat yan. So equal siya sa 4. I-multiply din natin dito times 100 square root of 10 over 2. So syempre makakancel out na ito kaya nga natin minultiply. So ang matitira dito sa left side ay x na lang, and then ito i-simplify natin. 4 divided by 2. So magiging 2 na lang yan. 2 times 100, that is 200. And then meron tayong square root of 10. So 200 square root of 10 ang tamang sagot dito sa problem na ito. So dahil wala sa choices, kaya nga sabi ko, baka itong 0 natin ay sumobra. So magigilang dapat para magkaroon ng sagot sa choices, dapat x times ano lang, tatlong 0. 0.0004 equals 4. So kapag ganyan, nabawasan ng isang 0, so ang magiging solusyon natin, mababawasan din ito ng isang 0. So magiging na lang itong 10,000. So tapos magiging 10 to the 4th na lang ito. So mawawala na itong square root of 10 dito na sobra. Ayan, mawawala na lahat yung square root of 10. So ano na magiging sagot natin? Ayusin natin. Yan. So, sumobra lang ng isang 0 yan kasi yung 200 nasa choices. Naging sagot natin kanina 200 times square root of 10. So, mawawala lang yung square root of 10. So, 200 ang magiging sagot dyan. So, we have 2 over 10 square. Ito na yan. So, tapos we have x is equal to 2 over, naka-multiply pa pala to. Nasa kabila pa to. So, x times 2 over 10 squared. So, that is 100 equals 4. So ngayon, solve lang natin. Kailangan x ang matira. I-multiply natin sa reciprocal nito. So we have x times 2 over 100. I-multiply sa reciprocal 100 over 2. So syempre yung 4, i-multiply din natin sa reciprocal na 100 over 2. So makakancel na itong 2. Cancel ang 100. Therefore, x is equal to 4 divided by 2. So that is equal to 2 times 100. So final answer is 200. So letter C ang tamang sagot kung ang given natin ay tatlong 0 lang dapat. Tatlong 0 lang tapos 4. Kapag kasi nag-apat, ang sagot ay 200 times square root of 2 na wala sa choices. Okay, so I hope nakatulong yung explanation ko dito sa problem na ito. So typo lang ito, sigurado yan. So thank you for watching, and kung may math question po kayo ay i-comment nyo lang po sa aking channel or i-PM nyo ako sa aking Facebook. Ayan, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review sa civil service exam. Bye-bye and God bless.